Lumindol 'di ba sa Mindanao? Ano na ang mga nagawa ng ating Vice President patungkol diyan sa diyan sa mga lindol o mga nasalanta ng dilubyo diyan sa Mindanao? Pasok. Pong response ng Disaster Operations Center ng Office of the Vice President at ng Satellite Office, Southern Mindanao Satellite Office ng Office of the Vice President ay yung pagpapadala ng kalusugan food trucks namin noong panahon ng search and rescue sa mga nawawala at mga biktima ng malakas na lindol. Pinadala namin sa Gensan yung food truck at sila yung nagluluto ng hot meals para sa mga first responders at mga rescuers doon sa mga nag-collapse na mga buildings. Ang sumunod ay yung mga rice food bags na binibigay namin doon sa mga pamilya na nagburol at naglamay ng kanilang mga kamag-anak na namatay dahil sa lindol. At ang susunod naman ay yung pagbibigay namin ng food and non-food na mga boxes para doon sa mga tao na na-displaced dahil sa lindol. Yes, oo. Kanina umaga galing kami sa Cotabato City, hindi dahil sa lindol, kundi meron kaming mga activities doon para sa OVP Satellite Office ng BARM. So, ginawa namin yung distribution ng rice food bags namin sa iba't ibang sektor doon sa isang barangay sa Cotabato City. At meron kaming binuksan na extra plus ordinary OVP exhibit doon sa isang paaralan para ito sa dagdag kaalaman ng ating mga elementary and high school students para sa kung sino-sino ang ating mga vice presidents dito sa Pilipinas. At ang sumunod ay yung pagbisita natin sa probinsya ng Sarangani para doon sa mga namatay at na sugatan o injured na nasa hospital. Ganon din dito sa General Santos City, yung task ko is yung pagbisita sa mga pamilya ng namatayan at doon sa mga nasugatan dahil sa lindol. Mabuti pa si Inday nakabisita na sa mga nasalanta at sa mga namatayan. Yung presidente natin, Diyos ko po, palakad-lakad doon. Nagpunta dyan sa eskwelahan sa Quezon City. Pucha nga, nagpaikot-ikot dyan. Hindi niya alam kung ano yung priority hindi ba? Nagkaroon ng dilubyo doon sa Mindanao. 2 araw na nakakalipas. Ang unang-unang ginawa niya, bago siya magpunta dyan, pumunta muna siya sa schedule niya dyan sa eskwela. Pwede naman hindi muna puntahan yun Pwede naman niyang puntahan sa ibang araw yun hindi ba? Pinuntahan niya sana yung mga nasalanta. Hindi. Pagdating doon, nagtingin-tingin lang na ganun. Tapos nagpa-interview lang. Tapos patawa-tawa pa. Tingnan niyo si Inday, yung opisina niya, kahit wala siya sa Office of the Vice President, meron na silang contingency. Kapag may mga ganyang nangyari, meron na silang proseso na ina-activate na lang nila, pinupush na lang nila, at ginagawa na lang nila kagad. Si Inday, bilang mukha ng Office of the Vice President, anong ginagawa niya? Siya ngayon yung mga bumibisita sa mga nasalanta, sa mga namatay. Kasi importante yun Nagdadalamhati sila, at least man lang maramdaman nila na may gobyerno. Nang tinapay si Bongbong na una pa nagpunta sa eskwelahan. Diyos ko naman. Diyan mo makikita na itong leader na ito, hindi niya alam kung ano yung priority. Halimbawa, anong schedule natin bukas? Lumindol doon. Ikat natin lahat ng mga schedules natin. Unahin natin yung lumindol. Kasi hindi man naka-schedule yun. So kung yun ang uunahin natin, yung isang dilubyo na hindi naka-schedule. Yung pagpasyal-pasyal dyan sa eskwelahan, saka na yan. Doon muna, pumunta muna tayo doon. Makipag-usap tayo sa mga local government doon. Alamin natin kung ano yung mga pangangailangan nila. Tapos mag-action tayo kagad. Nang tinapay Diyos ko po. Buti pa si Inday, ang dami na nagawa, ang dami na naikwento. Si Claire, ano na naikwento? Nga. Oo, kanina pinaabot ko doon sa mga pamilya ng mga namatayan ang pakikiramay ko at ng buong opisina ng Office of the Vice President, kasama na ang pakikiramay ng aming pamilya sa lahat ng mga kamag-anak ng namatay
at pinaabot ko din yung mensahe na hindi natin alam kung kailan mangyayari ang lindol, no? Wala siyang warning, kaya ang pinaka mabisa na paghahanda, panlaban na magawa natin ay yung paghahanda natin na kung ano yung dapat natin gawin kung nandyan na yung lindol, para hindi tayo nagpapanik at laging nasa isip natin kung ano yung mga dapat natin gawin kapag nandyan na yung ground shaking. Big reaction din sa Senate. Magulo ngayon ang Senate. Especially sa leadership. Dalawa yung Senate President ngayon, si Alan Peter Cayetano, acting Senate President, Linda Chalana. Oo. Yung kaguluhan sa Senado, no, ay nagsasalamin na Ayun. So naintindihan nyo na kung ano yung kasi inulit lang to ulit. Ano pa to? Individual na mensahe. Ang mas mabuti sana kung, kasi ako bilang abogado, meron din akong mga iniisip, meron din akong mga gustong gawin, pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinlaro ko yon. Ito. Sa mga Pinag-usapan yung tungkol sa impeachment. Sige, pakinggan natin yung tungkol sa impeachment. Ways forward ng ating Senado. Hindi nalalapit na yung impeachment trial sa Senate. Ano po? Wala naman ako. Ang preparation, ang paghahanda ng impeachment trial ay iniwan ko na sa mga abogado. Sinabihan ko na rin sila na susunod na lamang ako sa kung ano yung desisyon ng mga abogado. Kasi ako bilang abogado, meron din akong mga iniisip, meron din akong mga gustong gawin, pero sa aking estado na ngayon ako ay client, kinlaro ko yon sa mga abogado na gawin nating maliit lang yung team para madaling makapag-usap at kung ano yung sa tingin nila pinakatama at pinakamabisa at pinakamagaling na paraan ng kanilang defense ay susunod lang ako bilang kliyente nila. Last ng VP. Ala ka, oy. Pwede mo ba sabihin kung sino ang ano mo? Ano mo? Hindi ako makakomment dyan. Wala akong alam dyan sa ICC. Tanong mo yung abogado, ang pinaka tama na tao na magbigay ng comment. Napaka-safe ni Inday Sara kaya hindi siya nagkakamali. Kasi iniisip niya muna bago siya sumagot sa mga bagay-bagay. Hindi katulad nito ni Claire Castro na bobo. Sa lahat talaga ng abogado, ito yung pinaka-walang ingat magsalita. Itong si Claire Castro, Diyos ko po. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at